Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig, at marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes Santo na ito. At ilang araw na nga lang po ay ang ating pagdiriwang na ng Paskwa, kung saan ating gugunitain
ang pagpapakasakit, pagkamatay, at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito po ang ating pinaghahandaan nitong nakaraang 40 days ng ating Kwaresma. At sa ating Ebanghelyo, tama-tama, binigyan niya talaga ng date. Sabi, 6 na araw bago magpaskwa. Meaning, ilang araw na lang pala, bago ipagkanulo ang ating Panginoon at ialay ang kanyang buhay sa krus. Siyempre po, yung mga disipulo at ang ibang tao, hindi nila alam yon. Wala namang nakakaalam siguro kung kailan ang kamatayan. Ngunit ang ating Panginoon, alam niya na. Mayroon tayong tinatawag na premonition. Yun nga daw pong mga papanaw na at malapit ng sumakabilang buhay ay may parang pakiramdam na ilang araw na lamang. Kaya't nagsisimula na sila sa kanilang mga pamamaalam at minsan sinasaway pa. So, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Huwag ka muna magpaalam. Hindi darating sa iyo yan. No? So, karamihan sa atin in denial. Pero ang Panginoon, alam niya po ang kanyang patutunguhan. Very clear ang kanyang purpose ng pagpunta sa Jerusalem. Dahil doon sa Jerusalem ay kanyang gaganapin ang kanyang pag-aalay, sakripisyo ng sarili para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. At doon nga po ay bilang huling bisita ng ating Panginoon sa kanyang mga kaibigan. Ang kaibigan niyang ito ay sila Lazarus, si Maria at si Marta. No? Ay itong tatlo pong magkakapatid na ito ay tilo po ba ay malapit sa puso ng ating Panginoon, na kung saan doon ay the Lord can just relax. Pinapakain siya, nakakapagpahinga siya. So, yun ang kanyang munting tahanan kung saan man siya nangangaral. At si Lazaro of course ay kilalang kilala na po bilang isang kaibigan na kanyang binuhay mula sa kanyang pagkamatay, no? Kanyang pinalabas doon sa kuweba kung saan nakalibing si Lazaro. So, balitang-balita po, kilalang kilala si Lazaro at ang ating Panginoong Kristo. At sa pagkakataon ngayon, ang mas binigyang diin ay kung papaanong si Maria, yung isang kapatid, ay nagpanikluhod sa harapan ng Panginoon, hindi lamang para hugasan ang paa ng Panginoon, ngunit nilagyan pa ng pabango. No? May isang parallel story ng ganyan, ngunit hindi si Maria, kung hindi yung babaeng makasalanan. No, dito si Maria bilang isang kaibigan ang naghugas ng paa ng ating Panginoon. Maalala po din natin sa Huwebes Santo ay meron din pong paghuhugas ng paa, kung saan ang Panginoon naman ang maghuhugas ng paa ng kanyang mga disipulo, ng kanyang apostoles. Siguro nga po, very symbolic yung paghuhugas ng paa. Hindi lamang po sa kalinisan, kung hindi higit sa lahat, yung pagpapakumbaba na pagsisilbi sa ating kapwa. Sana po ang itong core value ng ating pagka-Kristiyano Katoliko, ang pagpapakumbaba na pagsisilbi sa ating kapwa, ay lagi nating magagawa, sapagkat sa pamamagitan po noon ay mas nakikilala nila ang tunay na Panginoon na ating sinusundan, ang ating guro na si Jesus, kung saan ating natutunan ang leksyon ng pagpapakumbaba at ang pagsisilbi. Ngunit higit sa lahat po rito sa ebanghelyong ito ay pinakita rin kung papaanong, sabi nga ni Jesus, ay bilang paghahanda na sa kanyang paglilibing, sa kanya. No? So, again, parang may premonition, hindi po siguro maintindihan nila Judas Iscariote at nila Maria at nila Marta kung anong sinasabi ng Panginoon. Tayo po, we have the privilege of looking back, and so mas naiintindihan natin yung kwento sa Ebanghelyo. Ang malaga lamang po doon, mga kapatid, ay kung papaano ang ating Panginoon ay talagang nakatuon ang ng pag-aalay ng kanyang sarili, tanggapin ang kamatayan at ang kanyang paglilibing sa kanya, na kung saan na ibibigay naman sa kanya, dahil sabi niya, ang mga pulubi lagi niyong kasama, ngunit ang Panginoon, siya ay hindi natin palaging kasama. Nawa po, sa araw-araw ng ating buhay ay mas nararamdaman natin ang Panginoon hindi bilang isang Diyos na patay, kung hindi Diyos na buhay. At sa mga pagkakataon po na tayo po ay nag-aalay para sa Panginoon, ay para na ring hinuhugasan natin ng pabango
ang ating Panginoon sa pamamagitan po yan ng ating pagsisilbi sa Kanya at sa ating kapwa. Mga kapatid, itong huling linggo ng Kwaresma at ang ating pagdiriwang ng mga mahal na araw ay naway mas lalong matingkad sa ating isip, sa ating puso ang ating pagmamahal sa Panginoon at maging klaro na sinusundan natin siya sa pamamagitan ng tanda ng krus. Ang krus na nagsilbi para sa ating kaligtasan. Ang krus na siyang naging sagisag ni Kristo sa ating buhay. Ang krus na siyang dinadala natin araw-araw upang tayo man ay dumating doon sa kanyang muling pagkabuhay. Amen.